Yo, what's up guys? This is Makakahon again and today pag-uusapan naman natin yung topic natin about sa tool guide course number 1 at ang scope ng ating pag-uusapan ay may kinalaman about sa bounding box ng ating project. So iikot lang sa pagbabounding box ang ating guide ngayong araw na to. So ngayon, unang-unang gagawin natin is account creation. Ang gagamitin nating tool ay ang CBAT tool o yung tinatawag nating data annotation platform na web-based. Okay. So ngayon dito po ay punta lang po tayo sa ating browser. Type nyo lang po cbat.ai. Or pwede namang cbat lang and then click nyo lang yung pinakaunang link which is ito. Yan. Ngayon, ang next natin gagawin ay magke-create po tayo ng account. So, ang kailangan po natin gawin ay magpunta tayo sa sign in. Alright? And then after that, i-click naman po natin yung create account. Create an account. Input lang po natin yun yung details natin. Okay? So, lagay natin dito sample, annotation. Then, yung email natin na ilalagay natin dyan, kailangan yung working email po, no? Yung gumagana po. Wag po yung hindi gumagana. And then, choose your own password. Kayo na bahala dyan kung ano yung ilalagay yung setup. Alright? And then, don't forget to click this mga terms na to. I read and accept. And then, create an account. Alright. So, napaka-importante guys na sabihan nyo yung kliyente nyo na sila yung mag-shoulder ng P rito sa ating CBAT tool na gagamitin. May bayad ho kasi ito kapag ka ho pre-account lang o ito yung tinatawag natin testing account. So, limited lang po yung pwede nyo magawa o mai-upload na dataset. Alright? Kaya kung full scale yung gagawin ng kliyente rito, sila po yung gagastos para sa membership fee ng CBAT tool. Alright. Right after nyo po ma-register ang inyong account, makaka-receive po kayo dyan ng link galing kay CBAT. I-click lang po natin yan to confirm the link. Alright. And then, click lang natin itong link. Pwede na po tayo makalogin. Created na po yung account natin and confirm na po ang ating account. Login na po natin yung account details po natin. So, ganun lang ka-basic, ka-simple gumawa ng account dito kay CBAT. And then after nga po natin mag-create ng account, kailangan naman natin i-set up yung tool na create po natin. So rito, magke-create po tayo ng project. Click lang po kayo dito sa project sa bandang itaas na kaliwang bahagi and then makikita nyo po sa bandang kanang bahagi naman po yung kulay blue na box na may cross. Check lang po natin yan. Click lang po natin yan and then create a new project. So rito, gagawa na lang po tayo ng project name. So tanungin nyo na lang si kliyente kung may design na project name po siya na ipapalagay. Pero sa atin, ang lalagay lang natin sample bounding box. Alright. So rito, may dalawang klase ng paglalagay ng label. Merong row and constructor. Si row po, ito i-script na ilalagay po natin dito, gagawin natin para makapag-create ng label. Most of the time, may script na ibinibigay yung kliyente, pero kapag walang script na ibinigay yung kliyente, ang binigay lang sa'yo, kumbaga names ng mga object na ilalagay natin sa labels o classes. So, pwede kang gumawa ng row, pero para hindi mo na pahirapan ang sarili mo, mag-constructor na lang tayo. And then, since bounding box lang naman po yung gagawin natin, click lang natin yung add label. Lagay natin dyan yung classes. So, person. Piliin po natin yung rectangle. Sa kulay naman, may time na yung kliyente may binibigay na code. Ilalagay po natin dito yung code na binigay na kliyente. Pero, kung walang code, piliin mo lang from left to right. So, piliin natin from left. Okay. And then, continue. Next natin ay yung car. Ganun ulit. Piliin natin yung rectangle. Choose the color, yung pangalawa. From left to right. And then, okay and continue. Etc. etc. Ganun lang po yung gagawin natin. Alright. After natin ma-set up yung ating constructor, double check natin sa row natin. So, lalabas na dyan kung ilang label yan. Kung ilang label yung pinapagawa ng kliyente, makikita natin yan. Yung person, ang label name is person, and then bicycle, car, and then others. So, okay na tayo sa ating label. Ang gagawin naman natin po ngayon dito, isasubmit na lang natin and continue. After natin ma-set up ang ating project, kailangan na natin mag-upload ng jobs or tasks. So, mag-create po tayo ng task. Click lang po natin itong ating sample bounding box project. And then, click nyo lang po itong blue button na to. Then, create a new task. So, again, ganun lang po ulit. Create lang po kayo ng name. So, kung may name na ibibigay si client, lagay nyo ron.
Sa subset naman, tanungin nyo lang si client kung anong gusto niyang subset. So, most of the time, they don't mind it. Lagay mo na lang dyan. Kasi kapag mga short project lang, hindi na nila pinapansin yan. Ang kailangan lang nila yung exported file. And then dito, upload or drag nyo na lang po yung dataset. So, yung dataset po, meron po tayo dyang nilagay na link para ma-download nyo yung dataset na libre po natin. No? So, dalawa po yan. Mamili nila kayo kung anong gusto nyo gamitin. No? Pwede nyo gamitin bot. Alright? O kung meron naman kayong sariling dataset dyan, gamitin nyo na lang po. Alright? Sa case natin, i-upload ko yung sarili kong dataset. Punta lang ako sa folder, and then open. Then sa advanced configuration naman, piliin nyo lang 70% yung quality para hindi malag. Pero no choice kayo pag sinabi ng client na gusto ko 100% ang image quality. So 100%. Medyo delay po kasi. Ngayon sa start frame, tanungin nyo si client kung ilang frame ba ang gusto niya sa isa kanyang kada video. So ngayon sa case natin, gusto ko 100 image lang o 100 frame lang. So mag-start tayo sa 0 frame up to 99. 0 is counted as 1 frame, so 0 to 99 is equivalent to 100 frames. Yun lang, and then sa quality, wala na tayong babaguhin dyan, then submit and continue na lang po. So yun guys, punta lang po tayo sa projects. And then after natin makapunta sa projects, i-click lang po natin ito yung ginawa nating sample bounding box, no? And then lalabas na po dyan yung bounding 1. Ito na po yung gagawin natin, i-click lang po natin yung open. And then, click lang po natin itong job number, which is yung nasa bandang left side. And then, yes, ito na. Pwede na po tayo mag-sample ng bounding box. So, paano ba mag-bounding box? So, rito sa bandang left side nyo, makikita nyo na rito yung tools na ginagamit natin. So, rito, ito yung cursor tool para i-move lang natin yung ating frame o yung images. And then this one, moving the image din. I think this one yung cursor pang turo lang, no? Pero ginagamit ko rin pang move to. So, yung move image ito, ginagamit din pang move. And then pang flip ng ating image, pang rotate. Alright? So, kung gusto mo i-rotate ang iyong image, pwede nyo i-rotate. Okay? And then, fit to image. So, i-double click nyo lang to. Pwede na yan. Magpipit na rin yan, no, guys? And double click para mag-fit. Kunyari, naka-zoom ka, i-double click nyo lang para mag-fit. And then, this one is select a region ng interest. Kung halimbawa, meron kang part na gusto lang ma-target na i-annotate, yung part na yan. So, ganun lang siya, no? So, pwede nyo gamitin to para pagka meron lang yung pupukusan na ganon. Yan. Pero kung gusto mo naman na mag-zoom out ka na lang, so zoom in, zoom out ka na lang, gamitin mo na lang yung mouse scroll mo. So, pwede naman yung mouse scroll na lang. Zoom in, zoom out. Okay, para sa, tutok mo lang yung mouse mo dun sa region of interest na gusto mong i-annotate, then zoom in, then zoom out. So, this one is for eraser, no? I think this one is eraser. Hindi namin ganong ginagamit to, tool to ng AI, ng CBAT. Also, this one, yung OpenCV tools. So, rito, ito na yung draw a rectangle. So, wala ho kayo ibang makikita rito like polygon, segmentation, etc. Kasi nakapokus lang tayo rito sa pagbabounding box. Alright. So, rito, i-click po natin tong rectangle bounding box. Okay, wait lang pala. Hanapin natin itong mga to, yung mga nandito pa. Snap tool, ito yung kapag ka magko-connect ka o mag-i-snap ka ng mga objects, may mga polygon na pwede mong i-snap o sabihin na lang natin pagdikitin pero hindi sila mag-overlap. And then this one is to merge into group. Usually yung mga track na ginawa mo at napansin mo na isang object lang sila o magkaparehong object sila, gusto mong pagsamahin, so pwede mong gamitin itong merge shapes o merge tracks. This one, group. So, meron kasing may mga project na, halimbawa, yung key point annotation ng isang tao o yung human key poses, and then meron din siyang bounding box. Pinag-iisa namin yon o gusto ng kliyente na gawin silang as one group. So, dito ginagamit naman to. Pero ngayon, hindi muna natin sa topic yan. And then, join tool. So, yun, pag sasamahin mo lang yung mga object na magkahiwalay, ito yung de-join. So, i-slice mo. So, usually ito ginagamit sa polygon and mask o segmentation. Okay, proceed na tayo rito sa bounding box. No? So, rito, dahil na-open na natin yung tool, magba-bounding box na tayo. Pwede natin i-press na lang tong draw a rectangle. Then, always select 2 points. 2 points lang gamitin nyo, wag na 4 points. And then, select nyo muna yung label. Kung anong label ba ng object na i-annotate nyo. So, sa case na to, person yung i-annotate natin ng bounding box. By 2 points,
Pwedeng shape, pwedeng track. Explain natin mamaya yung track. Unahin natin si shape. Press natin tong shape, and then go to bounding box. Like this one. Alright, so paano? Press ulit natin yung bounding box, select the classes person, 2 points, and then shape. Then, hover nyo lang yung mouse nyo, position nyo. Ito naman walang tama mali rito, no, kung saan nyo ipoposition yung tamang bounding box. I mean yung cursor nyo, yung mouse cursor nyo. So rito, nag-start ako from top to left. Okay, pag nakuha ko ng edge, click ko yung left click ng mouse, and then drag. Then, release the mouse pointer, left click ulit. Pang. Yun na. Ganun lang mag-bounding box, guys, no? As simple as that. Ngayon, meron kasi tayong ginagamit na mga tricks, no? Ito yung tinatawag na manual annotation. Ngayon, kung gusto mong hindi na pumalik pa rito sa draw a rectangle, click the person by 2 points and then shape, katulad yan, para hindi hassle o mas bumilis pa yung pag-annotate mo, pwede mo nalang pindutin yung letter N on your keyboard. So, press N and then annotate. So, ang purpose ng N, nare-recognize na N kung ano yung ginawa mo recently. So, kung ano yung action na ginawa mo, kokopyahin lang rin ng letter N. So, kung nag-bounding box ako, and person classes, and then 2 points, and then shape, not tracking, so gagayahin lang rin ni N. Okay? Pag pinindot nyo yung N sa keyboard nyo, uulitin nyo lang ulit yung last action na ginawa mo. Yan. So, mabilis to, lalo na kung puro person lang naman to. So, hindi ko na kailangan magpalit ng classes. NN na lang, then bounding box na lang ang gagawin natin. Ngayon, so dahil yung ina-annotate natin ay video, so hindi sila tawag nito, hindi sila images na iba-iba yung characters ng mga images. Dito, video to. Naglalakad yung tao. Yan, next frame tayo. So, rito, para mag-proceed sa next frame, press lang natin letter F sa ating keyboard. Yan. Para bumalik tayo sa previous frame o yung frame na inannotate natin kanina, letter D naman yung pindutin natin. So, F and D. So, F for forward, D for backward. And then, after natin mag-press F, annotate ulit tayo. Ngayon, yung ginamit natin kaninang annotation is shape. So, yung katulad dito, rectangle, classes, by 2 points, and then shape. This time, ang gagamitin natin si track. Ano yung purpose ni track? Bakit mas amazing si track gamitin sa mga gantong klase ng dataset, which is video? Alright. So first, let's track the person here. Itong female person dito. So, ganun lang rin. As usual, i-annotate mo lang rin yung person. Okay? Pagka-annotate nyo sa person, wag na muna kayong mag-track ng iba. Wag nyo na muna pagsabay-sabayin. Fokusan nyo muna yung isang image. O isang object. Which is itong female na to na naka-shawl, naka-white yung panloob niyang damit, and then naka-black, parang black na jacket, no? Na babae, mahaba buhok. So ngayon, ang gagawin natin dito ngayon, since naka-tracking tayo, tracking annotation yung gamit natin, so itong frame na to, which is nasa frame 1 tayo, pag nag-proceed tayo sa next frame, which is the frame 2, meron pa rin pong bounding box. As you can see, may bounding box pa rin. Letter F ulit, frame 3, frame 4, frame 5, frame 6, frame 7, frame 8, frame 9, frame 10. So, naka-bounding box pa rin siya. Ngayon, ang gagawin natin, since naka-tracking tayo, aayusin natin siya sa ika-frame 10. O depende sa inyo kung anong preference nyo. Pero mas may advise ko, every 5 frame. Mas, kumbaga, yun yung pinaka maganda kapag ang movement ng object ay slow. Pero kung super slow talaga yung movement ng object, mas maganda frame. Up to 10 frame yung interpolation nyo. Yung keyframe nyo. So, ito na yung tinatawag na keyframe interpolation. Okay, jump ulit tayo. From frame 10, jump tayo to frame 20. Ngayon, pwede kong pindutin na lang tong letter B o victory sa keyboard natin para mag-jump yung ating frame o yung images from frame 10 plus another 10 yung i-jump niya, magiging frame 20 na po siya. Alright, so i-adjust ko na lang ulit ito. Ayan, mukhang hinawakan ba ng babae o hinawakan ng babae yung lalaki. So, i-position natin. Alright, after natin ma-position, mukhang nakahawak nga ata. Ayan, so ganyan na siya. Ganun ulit, i-frame 10 ulit natin. So from frame 20, jump tayo to frame 30 by pressing letter V o victory on our keyboard. Alright, so ito na siya.
Ngayon, itong ginagawa natin, yung jumajump tayo every 10 frame ay tinatawag na keyframe. So, mapapansin nyo na keyframe siya. Pag right click nyo po itong image o yung bounding box, makikita nyo meron siyang star. Alright? This is a keyframe. Okay? Yung keyframe na yan, yan yung mag-a-assign na simula sa ika-10 frame, balikan natin ika-10 frame. Simula ika-10 frame hanggang ika-20th frame ay may keyframe in between. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 hanggang 19. Merong keyframe. So meaning, yung numbers from 11 to 19, si AI na mag-a-assign o yung interpolation na mag-a-assign kung ano yung distance according sa layo ng keyframe mo sa frame 10 up to frame 20. Tingnan natin. So press natin letter F. Check natin na lang kung tama ba yung pagkaka-bounding box ng AI. So rito, malaki yung difference yung pagkaka-bounding box ng AI. Mukhang nagkamali tayo. Alright? So, balikan natin yung frame 20. Hindi pala siya nakahawak, sorry. Kala ko nakahawak kasi medyo madilim, no? So, baguhin natin hanggang dito lang po siya. Alright? Kala ko kamay yun, no? Hindi niya pala kamay yan. So, hanggang dyan lang siya. Balikan natin yung frame 10. Tingnan natin kung magiging maganda ba ang resulta ng ating interpolation. Alright, so far so good. Ito lang, may minor adjustment ba? Mukhang okay naman, kahit hindi na i-adjust, no? So, rito sa part na to, kailangan natin i-adjust dito sa frame 19. Konti lang naman. Ayan, pagdating ng frame 20, okay na. So, yun. Nagkaroon lang tayo ng minor adjustment. Every time na magkakaroon ka ng minor adjustment, magiging keyframe na po iyon. Alright. So, balikan natin yung frame 2 kanina kasi sa frame 2 may keyframe din tayo. Ayusin natin tong frame 2. Alright? And then, check natin papuntang frame 10. Kung okay naman. I think all good. So, all good na. So, meaning, ang kagandahan ng tracking, napapadali po niya yung pag-a-annotate po natin. Or imagine, kung nag-annotate ka using the shape button o yung tinatawag naming manual annotation, isa-isa mong i-annotate yan manually, frame by frame. But with the use of tracking, alright, mas maging mabilis, efficient yung pag-annotate natin dahil nakatrack na yan from frame to frame. Okay, keyframe to interpolation. Okay, lagi nyo tandaan guys ha, kung saan ka nag-start mag-box at tumalong ka sa susunod na frame which is ika-10th frame, nag-box ka ulit doon o nag-position, nag-reposition ka ulit ng box, that is what we called keyframe. Alright, kung napanood nyo yung recent video namin, nagtatalo-talo yung mga annotator namin about sa keyframe and interpolation. So yun yun. Yun yung keyframe at yung nasa gitna, in between ng dalawang keyframe na yon o yung frame 10 up to frame 20 na yon, yung nasa gitna po nun ay tinatawag na interpolation. Yung interpolation po, yun na po yung i-check natin kung tama ba yung pagkaka-interpolate ng ating tracking. Ngayon, mukhang okay naman siya. So, hindi na tayo problema. Imagine that. From frame 1, nakatalon na kagad tayo ng up to frame 30 using the tracking. Alright. Kung i-continue ulit natin yan, ganun lang rin ulit. I-tracking lang natin ang i-tracking hanggang frame 100. Ngayon, try natin. I-diretso natin hanggang frame 100. Track natin hanggang frame 100. Reposition the box. Okay. Then press letter B ulit. Reposition the box. Ika-frame 50 na po natin ito. Okay, mukhang kita yung laylayan ng kanyang damit pero wag na natin sama yan. Alright. Ika-frame 60 po natin. Reposition the box. Ika-frame 70. Press F ulit. Reposition the box. Alright, loading. So, ito yung mga part na kung saan yung data hindi pa nalulog ni Sibat. Wait lang po natin mag-load yan. Alright, reposition po ulit natin yan. And then, wala. Ayan na ho. Hanggang frame 90 na po tayo ngayon. Reposition again. And then frame 100. Ikapang dulo ng frame natin, guys. So, tapos na ang ating ang ating keyframe. I-check naman natin yung interpolation natin. So, nag-stop tayo sa 30. Check natin mano-mano kung kamusta naman yung interpolation natin. Rito sa part na to, medyo nawala yung show. Adjust lang natin dito para magkaroon tayo ng keyframe dyan. Balikan natin ng konti. Okay, mukhang okay na. So, rito, okay naman, is smooth.
wala namang masyadong na-cut off na frame o na-cut off na parts ng person. And then hanggang makarating tayo sa frame 99. Wala. So, ganun po ka-easy, no? Mas napadali po yung pagbabounding box natin using the tracking. Take note nyo lang guys, kasi pagka nag-tracking po kayo, kailangan nyo ring i-advise yung kliyente kung i-allowed ba ng client yung tracking. But most of the time, ina-allowed ng client ang tracking. At mas gusto ng client na naka-tracking. At merong mga kliyente na mas ayaw nila na naka-manual tagging. Gusto nila naka-single ID lang yung person from starting frame hanggang end frame ng inyong ina-annotate. Meaning, yung ID, may ID po kasi bawat bounding box. So, meaning itong ID niya is rectangle number 8. Kailangan, rectangle number 8 siya from the very beginning na nagpakita siya sa frame o sa ina-annotate natin hanggang matapos yung ina-annotate natin hanggang sa mawala siya sa frame, ma-cut off siya sa frame. Kailangan number 8 rectangle lang siya. Katulad nito, pag titingnan natin, balikan natin si frame number 2 kung saan tayo nag-start mag-tracking. So, number 8 pa rin siya. Pero kanina, dahil nag-manual shape tayo kanina, guys, diba, nag-manual tayo kanina. So, sa frame 0, iba yung ID number niya ng rectangle. So, number 1 yung rectangle niya. So, nakukuha nyo, hindi siya unique yung ID. So, ibig sabihin, nag-iba-iba yung ID ng object na to. Pero okay lang yan. May mga instance na okay lang yan sa kliyente. May mga instance na bawal yun, kaya kailangan mo i-tracking. Kung ano yung object na yan, from the very beginning na makita mo yan sa dataset mo, i-annotate mo siya ng single type of ID number lang. Alright. So, ganun lang kasimple, no? Kumbaga, matutunan nyo kung ano ba yung paraan ng pagbabounding box. Ngayon, halimbawa naman, nagkamali ka, gusto mong i-delete. Simple lang, i-click mo yung object, then press delete on your keyboard. That's it. Na-delete mo na yung object. Ngayon, gusto mong palitan yung classes, nagkamali ka, click mo lang yung object, right-click gamit yung mouse, and then select the object here. Palitan nyo kung ano yung tamang object. Gawin mong car, kung car ba yan. Gawin mong bicycle ba yan? Or others. So, ganun. Ngayon, pwede ka rin mag-undo rito. Control-Z kung nagkamali ka. Control-Z kung nagkamali ka. Control-Z kung nagkamali ka. Control-Alt-Z naman para ibalik yung undo. Control-Shift-Z naman para ibalik yung undo. Control-Z, Control-Shift-Z, Control-Z, Control-Shift-Z. Umuubra rin po rito yung copy-paste. So, kung gusto mo i-copy-paste ang object, let's say for example, this one, copy-paste ko tong object na to, i-paste ko rito sa kanya. Pwede rin yon. Isang paraan din yan para mas mapabilis yung pag-annotate mo para hindi ka na mag-N. O mag-press ng N.